Hey mga kameng, and what's up sa inyo? So, ang video natin ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-apply ng thermal paste sa ating mga computer sa ating CPU o yung tinatawag na Central Processing Unit. Yun po kasi yung talagang meaning ng CPU. Sa karamihan kasi ang akala nila ang CPU itong buong system unit. So ang tawag po dito ay system unit. So papakita ko sa inyo paano mag-apply nito. Meron ako dito dalawang thermal grease or thermal paste. Yan. Yung mga tawag nila eh. So ito yung parang naka-syringe na style. Gaganon na lang. Tapos meron naman na manual. Ayan, parang ipapahid mo lang siya sa So ito ilalagay ko kasi ito yung medyo bago. Ito kasi matagal na din tong thermal grease na to. Siguro mga 3 years na. So matagal na. Ayan. So gagamit ako nito, parang tool na pinipakahid. So papalitan ko na din siya ng hard disk. Ayan, na may available ako dito na 500 gig. So ito nga palang computer na to, nabili ko lang sa sa halagang 500. Yan, hindi kayo maniniwala na 500 lang yan. So nabili ko to sa halagang 500. Wala siyang hard disk tsaka SSD o wala siyang storage. Pero itong buo na to ay 500 ko lang nabili. So mabilisan lang kasi yung rush lang na may-ari kaya binibenta niya. Kailangan ng pera. Kaya 500 lang. So, sulit to mga kapeng. Sobrang mura na nito. Yan, makikita nyo yung board. Ay, MSA yan. Yan, branded. So, A68. Yan. E33 version 2. Yan. Yan yung niya. Okay. So, ito kasi meron na siyang hard disk, papalitan ko muna. Yan, mamaya na natin palitan ng thermal paste. Yan. Alisin muna natin. Yan. Pag-alis niyan, may mga socket lang naman yan. SATA cable. So may screw lang yan dito. Ito defective kasi itong hard disk na to, sayang. 1 terabyte pa naman to. Okay mga kaming, so magpalit na tayo ng thermal paste o maglalagay tayo. So ang gagawin niyo una is para sa mga baguhan, para makita niyo kung paano magpalit. So kapag may iba-iba kasing motherboard tsaka pan na ganito, so sa AMD kasi mga kadalasan ganito yung mga A-series, iba-iba siya kung paano tanggalin. Merong AMD series, ganito yung itsura ng pan. Meron naman mga Ryzen, bago na kasi yung Ryzen eh. Iba na yung mga clip niya kung paano siya tanggalin. Dito sa bawat kanto may screw. Ayan. So mayroon namang Intel na yung kadalasang pan niya Intel ay ganun pa rin naman. Yung meron din 4 na sulok na may lock. Sa video natin, hindi natin may papakita yun. Ito lang kasi ang available sa atin. So, siguro para may guide kayo. Yan. Okay, simulan na natin. First step, tanggalin nyo muna yung pan. Yung socket ng pan sa mother. Ito. Para parehas naman yun. So, pag natanggal mo na yan, iaangat mo to. Naka-clip kasi yun. Ito. Iangat mo yan. Yan. Matigas talaga yan. Ayan mo. Yan. So, pag naangat mo na yan, i-control mo siya. Palalabasin mo tong makikita nyo malapit. Yan. Yan, angat mo na. Ito,
itataas, papalabasin mo dyan sa ano, lock. Ito yung lock. Ayan, tingnan mo. Ayan, madali lang yan. Ngayon kasi ako kaya hindi na yan. Nalis na. Ayan, makikita nyo, nagagalaw na siya, natatanggal na siya. So, meron din yan sa kabila. Hindi kasi makikita eh. Ayan. Dito sa kabila, ganun din yan. Parang parehas lang yan. Nakalak lang din yan. Nagaya din sa ano. Ayan. Tulak mo lang. Ayan. Ayan yung lock niya. Nakikita nyo yung lock. Ayan yung lock. So, pag babalik mo siya, ganun din. Pag babalik mo siya. So, pag ibabalik mo naman siya, mamaya ipapakita natin paano mo siya babalik. Ayan, matatanggal mo na yan. Ayan. Medyo maano siya. Madali na siyang tanggalin. Siguro binaklas na to. Ayan, natanggal na siya. Okay. Kulang muna tayo ng tissue. Lilinisin natin yan. Tissue, mas maganda kasi tissue, hindi magagasgasan niya yung CPU. Ayan, ipapahid nyo lang yan dyan. Linisin nyo. Ayan. Medyo matigas na to kasi matagal na. Ito, gagawin nyo to kapag matagal na yung ano nyo, computer. O kaya pag nag-overheat. Ayan, ito yung isang dahilan bakit nag-overheat. Kasi umiinit yan eh. Pag walang thermal paste na maayos, gagaya niya na, tuyo na. Hindi na siya nakakapagbigay ng lamig. Ayan. Linisin nyo lang. Ayan, huwag kayo matatakot na masira nyo. Normal lang naman yun. Sa una, kapag baguhan ka. Ayan, ganun talaga. Yung bago lang din ako, tatakot akong gumalaw sa ganito. Pero pag nasanay ka na, basic na lang yan sa'yo. Ayan. Nakikita niyo yung specs niya. Ayan. Kita niyo ba? Hindi mahanap kasi. Ayan. Hindi kita. Ayan, kita na. A8-7600 series. A-series. Ayan kasi yung mga A-series na AMD. Okay. I-brushing ko lang yung gilid. Yung mga ano kasi. May likabok. May blower kayo, bloweran nyo para matanggal yung mga alikabok. Dito kasi pag nililinis natin, ito yung hindi na ng pan. Kaya kapag nagpalit kayo ng thermal paste, sabay nyo na yung linis para maganda. Okay, blower muna natin siya. So pag nililinis kayo ng computer, kailangan nyo ng ganitong blower. Ayan, ito yung blower ko. Matagal na to. Ito yung brand Lotus. So 600 watts. Ano to, 2016 pa. So ano na siya, 8 years. Matibay. Marami akong nabibili ngayon sa online na mga China, ano ba ito, maganda naman. Ito kasi medyo ano, ba nasa may ano kasi ito, vacuum blower. Blower siya, tapos ito vacuum. Blower, tapos ito, tama, vacuum to. Mahina lang pero okay na yun.
Asin na natin. Ito, linisan nyo din ang tissue. Ayan. Puspusin mo lang. Para mawala yung dati niya, thermal. Tissue. So, yan. Okay na yan. Ito, linisan nyo na lang din. Blower nyo din. Para medyo Ayan. So, maglalagay na tayo ng thermal paste. Yan. So, ito yung lalagay natin. So, pagka ganito, medyo mahirap ilagay. Kasi itong ganito, mga baguhan ng yung maglalagay, mas maganda to. Kasi gaganon mo lang. Mas talagay. Ito kasi medyo bago pa. Yung ating So, ito yung tools natin. Pwede natin ilagay dito. Kuha lang kayo. Yan, yung tama lang. Huwag sobrang dami kasi kumakatat. Sa gitna nyo na lang ilagay. Yan. Kunti pang So, sa mga viewers natin, hindi tayo ganun ka-expert dito mga may. Pero marunong tayo. Yan. Baka ilagitin nyo yung paglagay ko ng thermal paste. Kanya-kanya naman yan. Depende na sa inyo yan. Pero ito talaga mas maganda kasi pag diniin mo, ayun. Sok na siya dun sa gitna kaagad. Hindi na ganyan. Medyo pangit lang yung pagkakalagay ko pero pwede na din naman yan. Pang baguhan lang maglagay. Medyo mahirap kasi ilagay yan. Ganyang thermal paste. Pero kung magandang bilhin nyo yung naka-syringe. Pagbalik, yan. Ganun lang. Yan, lalapat naman yan. So, ang una nating ikakabit ito. Itong nasa kaliwa. O left side. Yan. Ikakabit nyo lang yung ayan. Yung ngipin. Itataas nyo ito ng bahagya. Tapos ito naman susunod. Yan. Nakakapit na parehas. Ayan, nakikita nyo, nakakapit na. So, dapat nakaganyan yan. Itataas mo lang yan. Ayan. Itataas mo lang ito. Ayan, i-check mo lang din yun nandito sa kung nakapasok dun sa lock dito sa itim. Ayan, tataas. Huwag kang matakot na i-press. Ayan, matigas talaga siya. Tapos minsan tumutunog yan, pumapalitik. Kasi maglalak yan. Hindi kayo matakot na mabali. Minsan yung mga bago lang ako dyan, tatakot ako kasi baka mabali. Hindi naman siya mababali. Huwag naman yung sobrang lakas, baka mabali naman. Ayan. Kabit mo na lang yung pan. Ayan. Kung paano nyo naman tinalis tsaka yun. Ganun lang. Ayan. Tapos na. At yun lang magpalit ng thermal paste ng ganitong mga computer or board at pan. Ayan. Ganun lang. So, hanggang dito na lang yung video natin. At sana nakuha kayong idea. At kung gusto mo yung video natin, like mo and subscribe ka na din para supportahan yung channel natin. So, ring mo na notification bell para ma-update kapag may mga bago tayong video na ina-upload.
Okay, thank you sa panonood and God bless po mga kaming. Bye-bye.